kapag ginagawa natin ang patuloy na pagkakasala sa buhay natin, pagmamataas sa Diyos, pag-aalipusta sa Diyos, pangahamak sa Diyos, darating ang kahatulan ng Diyos. At yun na nga ay nangyayari araw-araw. Kamakailan yung sa Turkey nga ay nagkaroon ng earthquake at marami ang namatay. Kapatid, huwag na natin hayaan na mangyari din yun sa Pilipinas. Ang dapat gawin ng mga Pilipino ay magsisi sa kanilang mga kasalanan araw-araw. Sapagkat araw-araw ka nagkakasala, edi araw-araw ka humingi ng tawad sa Diyos. Kapatid, sa mga panahon ito, walang kasiguruhan. At hindi natin alam kung kailan ay eksaktong darating yung araw ng The Big One. Marami ang natatakot sa atin sa The Big One. Subalit, anong preparation mo sa sarili mo? Anong ginagawa mong kontribusyon upang hindi ito mangyari? Wala, di ba? Nagpo-contribute ka pa nga para ito mangyari. Dahil sa paggawa mo ng kasalanan, kapatid, bawat Pilipino na nagkakasala, siya po'y nagko-contribute upang mangyari ang The Big One. Kaya kung ikaw nagkakasala, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, patawarin mo ko. Huwag mo itama ang buong Pilipinas dahil sa aking katigasan ng ulo. Sapagkat, mga kapatid, ang nakakalungkot, mas marami ang gumagawa ng kasalanan kesa ang sumasampalataya sa Diyos. Kesa ang nagpapakumbaba sa Diyos, mas marami nagmamataas sa Diyos kesa nagpapakumbaba sa Diyos. At isang dapat mong gawin para maging safe ka sa darating na The Big One. Babasahin ko muna yung Mateo 24:7. And earthquakes in diverse places. Ang earthquake po ay God's judgment. God's judgment and God's signs of end times, na kung saan si Jesus ay malapit nang bumalik at kukunin ni Jesus yung mga sumasampalataya sa Kanya.